Miss, mga kababayan. Okay? So ito naman po ang pag-usapan natin ngayon. Itong si CJ Hero na nagtatago ngayon, mga kababayan, matapos po mahuli ang CEO ng PGMN na si Franco Mabanta. Mga kababayan, nawala po ang angas, biglang nagtago itong si CJ Hero. Dahil hero pala to, mga kababayan, siya pala ang bida doon sa ilalabas sana na video nitong sila Congressman Romualdez. Mga kababayan, yung teaser. Ito daw po ang nakapronta doon. At sabi nga po ng mga Tweety Bird, na mga kakilala ng mga kakilala ng mga kakilala, ay nagagalit pa nga daw ito, si Ale. Diba? Nagagalit sa NGP dahil maliit daw yung hinihingi, mga kababayan. Maliit daw yung 300 million buwisit na yan. Maliit pa yung 300 million. Ito kasi yung pinagmamalaki nila. Nung sila po, mga kababayan, ay hindi pa nahuhuli. Nung hindi pa nabibisto ang kanilang mga modus operandi. We don't have suitcases filled with cash. We're not funded by China. We're not funded by oligarchs. We are not front for dynasties. So, yeah! We don't... Ay, kala mo talaga no, mga kababayan. Ang galing ng atake nila eh. We are not funded by China. We are not funded by oligarchs. We are not nepo babies. Mukha lang. Ang galing eh. So who funded us? You! Tama nga naman. Who funded us? You! Congressman Visit. At ayon dito kay Attorney Melvin Matibag, hindi lang daw po si dating Congressman Martin Romualdez ang ginagawa nila ng ganito mga kababayan. Ito, may sabpina na po itong si CJ Hero, mga kababayan. So, under by the review of the authority vested in me in Republic Act number 10867, you are hereby commanded to be at and appear in the office of the Organized and Transnational Crimes Division or OTCD, National Bureau of Investigation. Mga kababayan, ayan, Attorney Melvin Matibag, Assistant Director Investigation Service. Ayan. Hinahanap na. Naglabas na ng sabpina para kay CJ Hero ang NBI OTCD kaugnay sa gumugulong na investigasyon na may kinalaman umano'y sa pangingikil ni Franco Mabanta kay dating House Speaker Martin Romualdez. Pero ayon sa NBI, nagtatago raw si Hero dahil wala umano ito sa kanyang mga known address maging sa PGMN office kung saan ito ay anchor ng naturang online media network. Ayon sa NBI, nagpadala na rin sila ng kopya ng sabpina ni Hero sa kanyang numero via online messaging. Ayan mga kababayan, yung ayon po sa balita. At syempre, bakit nga ba nasama ang pangalan ni CJ Hero dito ayon kay Melvin Matibag? Tapos at this point, meron na ba kayong idea? Baka naman pwedeng sabihin nyo sa amin kung ano kaya ang laman nung allegedly yung video na sana'y gustong i-release. Meron ba kayong idea kung ano man yun? Tanong nyo, kasi opening state, parang sabi ko nga po, preview lang, 3 minutes lang. 3 minutes. Yes. Ang nandito si CJ Hero, sinabi niya, babalatan ko, parang i-expose ko si Speaker, pati yung House of Congress, House of Evil, ganyan po yung mga sabi. Tapos cut na. So parang nakabitin, parang preview nga po ng trailer, parang Trailer lang, no? Teaser. Ng Netflix, na pang-blockbuster yung datingan. So nangyari po ngayon, yun. Ako nga po, may theory rin kami dinidevelop na wala yata talagang video. Ay, naku, wala talagang video. Mga kababayan, talagang, ano lang to, nananakot. Diba? Wala daw talagang video. Diyos mio, Marimar. Parang ang intention, mangikil lang talaga. Oy, mangikil. So, may video man, dahil ang kiniklaim po nila, yung video nagawa na noong isang taon pa. Oo. Di ba, claim po ng Peanut Gallery, for truth sila, para sa tao, wala kaming ginagawa na hindi para sa kabutihan ng tao. So, kung nagawa mo na yung video at ang intention mo, ipakita talaga, ba't hindi mo pa inilabas? Kaya nga. So, ang tinitingnan namin dito, mukhang meron talagang intention na
pagkapirahan lang. Oy, intention is magkapera lang sa video na yon. Oo nga naman. Nakakapagtaka yun. Very unusual na mga kababayan, gagawa ka ng video na alam mo, nag-imbestiga kayo doon sa kongresista na yon. Tapos, alam nyo na kayo ay pure truth. Sabi nyo, yung pala pure utot. Di ba? Hindi pure truth pure utot. Oh, dahil puro pa utot lang yung ginawa nila Wala naman palang video. Pananakot lang, teaser lang. Ang intention lang ay mangikil kasi kung talagang kayo ay for truth at matagal nyo nang na-video yan, matagal nyo nang na-record, di ba? Dapat inilabas nyo na noon pa Bakit nag-aantay sila ng pagkakataon na to? Ano talaga ang kanilang purpose? Eto na nga, kung walang tinatago, bakit nagtatago? Di ba? Kung walang tinatago, ba't biglang naglaho? Ang tapang neto Si Congressman na Marvin Rillo nga, inuupakan neto nung nakaraan. Nakita ko lang yung post ng mama. Talaga naman, panay din ang atake niya ngayon kay CJ Hero. Maganda pa naman, matalino to Kaya lang, eto mga taong to, pag napunta po sa side ng kasamaan, wala na. Nawawala pati utak. Biruin mo, sabi yung 350 million, mababa pa raw yun. Gagamitin lang yung video pang blackmail, 350 million, mababa pa raw. Nagagalit pa sa 300 million na pinag-usapan or na pagkasunduan, anak ng tinapa. Tayo nga, hindi tayo makakita ng ganun. 1 million nga, hindi ko mabuo-buo Di ba? Nakabuo ata ko niyan, isang beses lang Pero parang sumingaw lang. Saglit lang, gawanon lang sa palad ko. Yung binuo ko mga kababayan, inipon ko sa sweldo ng YouTube. Nung nabuo na, wala na. Saglit lang. Sir GP, ano po mangyayari ngayon sa kaso niyang Team Peanut na yan? Well, mga ka-GP Natics, ang sinasabi dito ng kampo ng Peanut Gallery ay talaga daw ito ay setup lang. Okay, nagtataka naman tayo. Paano mo niya sasabi? At sabi ng abogado, mahina daw yung kaso. Sipin nyo na lang, paano kayo napunta sa lugar na yon? May video na pinapakuha mo yung 3 maleta sa mga tao mo. So bakit kayo masusundan ng NBI huhulihin kung wala kayong ginawa na katarantaduhan? 'Di ba? Nakikipag-bargain kayo. Pinadala yung 3 maleta. Nagkakahalaga ng 75 million. At mga kababayan, syempre, may mga development pa rin dyan na susunod na mangyayari. Remember, kinuha yung kanilang mga cellphone. At doon sa cellphone na yon, kahit nag-delete sila ng transaction, makikita pa rin yung talagang pinag-usapan dito. At nakita na natin, may balita rin na talagang kumpirmado. Pinagtatanggal nila yung mga kasamahan nila sa GC dahil meron dun usapan kung paano yung gagawin nila dito kay Martin Romualdez. So talagang planned, well-planned talaga. Well-planned. 'Di ba? Yung kanilang ginagawa para po mahut-hutan itong mama. Mabuti na lang tong mama, matalino. 'Di ba? Hindi basta-basta nagpapaloko. Ngayon, balikan lang natin mga kababayan. Sino ba talaga etong si Franco Mabanta? Dahil hanggang ngayon, pinag-uusapan pa rin ito. Hanggang ngayon, pinagtatalunan pa rin. Mga kababayan, kung kanino ba talaga malapit itong si Franco Mabanta. So ito, tingnan natin. Media architect ni PBBM. Mula sa pagiging social media architect ni PBBM hanggang sa pagiging sentro ng isang multi-million extortion scandal. Sino nga ba si Franco Mabanta? At paano nauwi sa male-maletang pera ang kanyang impluensya? Narito ang agenda report ni Joash Malimban. Simpleng tanong lang, bakit nandun si Mabanta? At kung walang extortion na nangyari, Correct. bakit nandun yung male-maletang pera na nagkakahalaga di umano ng 75 million? Ito ang hamon ni UP Journalism Professor Danilo Araw sa pamunuan ng Peanut Gallery Media Network o PGMN matapos ang naging pag-aresto sa CEO and founder nito na si Franco Mabanta
at 4 pang iba. Base kasi sa ulat ng NBI, bandang 5:30 PM noong Martes, nakipagpulong pa sa Manila Peninsula Hotel sa Makati si Mabanta sa mga undercover agent na nagpakilala bilang representatives ni former House Speaker Martin Romualdez. Dito raw inutusan ni Mabanta ang mga ahente na i-deliver na lang sa Valle Verde Club sa Pasig City ang pera. Isang Jardine Cristiano Serrano at Franco Jose Gallardo ang tumanggap ng mga maleta. Dito na sila sinundan ng NBI papunta sa isang function room sa loob ng Valle Verde Club. Biruin nyo, gumamit sila ng layer by layer. 3 tao yung pinuntahan. 3 lugar muna yung pinuntahan. Bago nakarating dito sa lugar na to, mga kababayan, na nandyan po si Franco. No? Ayaw tumanggap, anang diretsahan na siya po ang tatanggap, nag-uutos ng tao. Kung saan natagpuan si Mabanta, ang isa pang PGMN founder na si John Alexander Gomez at isa pang businessman na si Erickson Pacaba. Bagaman hindi parte ng board members ng PGMN, spotted si Pacaba sa 2026 kick-off party ng media platform base sa Facebook post nito. Isang kilalang social media operator si Mabanta bago pa niya itayo ang PGMN. Noong 2018, kinuha siya ni nooy former Senator Bongbong Marcos para maging bahagi ng kanyang social media team. Dito sinimula ni PBBM ang paglalabas ng kanyang weekly vlogs na isa sa mga nagtaguyod ng kanyang social media presence matapos siyang matalo sa vice presidential race noong 2016. Kita rin sa isang 2018 post na dumalo sina PBBM at First Lady Liza Araneta Marcos sa birthday ni Mabanta. Tito Bongbong at Tita Liza pa ang tawag nito sa dalawa. Hanggang sa 2022 presidential campaign ng Pangulo, isa si Mabanta sa key figures ng social media campaign ni PBBM. Pero sa isang FB post ng PGMN noong December 2025, inilahad ni Mabanta na tila nagkaroon ng fallout sa pagitan niya at ng Pangulo. Hindi raw siya impressed sa naging performance nito sa nakalipas na 3 taon. Pero on a personal level, nakikita niya pa rin daw ang kanyang sarili bilang kaibigan ng Pangulo. Sa kabila nito, nananatili ang suporta ni Mabanta sa pamilyang Duterte. Kilala si Mabanta bilang isa sa staunch defenders ng pamilya mula pa noong panahon ni former President Rodrigo Duterte. Naging parte rin siya ng grupo ng mga pinakaprominenteng Duterte-aligned vloggers kasama sina Thinking Pinoy, Mocha Uson at Darwin Cañete bago ang Uniteam breakup. Itinayo niya ang Peanut Gallery Media Incorporated noong 2024 at nag-ooperate sa pangalang Peanut Gallery Media Network. Ayon sa mga dokumento nito sa Securities and Exchange Commission, siya ang tumatayong chairman at presidente ng kumpanya. 75%. Habang hawak ang 75.50% shares nito. Sa latest General Information Sheet ng kumpanya, 3.50% naman ang hawak ng isa pang inaresto na si Gomez. Nakilala ang PGMN sa commentaries at heavily opinionated and analytical content nito na ipinapakilala nila bilang bagong muka ng pamamahayag. At sa Pero kung ako tatanungin, mga kababayan, mga ka-GP Natics, kung walang na-expose na ganito, magaling sana yung kung paano po magpalabas ng mga report itong PGMN na to. Talagang mapapabilib ka. Kaya lang, nasobrahan 'di ba? Nasobrahan sa talent. Ginamit sa katarantaduhan. sa kanilang spills na itinayo raw nila ang kumpanya ng walang backers, heavy funding at mali-maletang pera. Ano yun sabi? We built PGMN with no such cash of cash. Mali pala. We built PGMN with no suitcases of cash. No China funding, no oligarchs, and no dynasties behind us. Ganun lang yung mga yun Parang gago lang Eto ba yun? Eto yun yung kanina. Ay, mali. Ay, wala. Nawala. Nawala. Sorry. Kabilang sa mga kilalang anchor nito ang ilang prominenteng Duterte-aligned personalities tulad ni na Attorney Rowena Guanzon at former PACC Chairman Greco Bellica. Kasama pa sa hanay ng kanilang anchors ang artistang si Edu Manzano, automotive journalist James Dikin, retired One Championship star Brandon Vera at lawyer-vlogger na si Attorney Regal Oliva. Deactivated naman na ang Facebook account ng lead anchor nila na si CJ Hiro matapos maibalita ang nangyaring pag-aresto. Ayon kasi sa complaint affidavit ng kampo ni Romualdez, kabilang si Hiro sa mga respondent. Siya raw ang host sa 2-part video expose na magdidiin sa mambabatas, dahilan kung bakit ito umano tinangkang kikilan ng 300 milyong piso. Doon ka lang magtataka bakit nagtatago to kung walang kasalanan. Kasi sinasabi nila,
on their statement, mga ka-GP Natics, ay setup lang. Di ba? Kung setup lang, bakit nagtatago itong si CJ Hero? Nag-deactivate pa ng account. Padala pa raw ang kampo ni Mabanta ng isang 3-minute teaser para patunayan ang video na ito. Oy, wow. Para kay former Quezon City Congressman Marvin Rillo, tila vindication ang nangyari. Sa isang Facebook post, sinabi nito na palinaw ng palinaw niya ang issue sa taong nanira at nag-akusa raw sa kanya ng maling impormasyon. Matatandaan kasing naghain ng cyber libel complaint si Rillo laban kay Hero matapos ang sunod-sunod na umano'y corruption stories laban sa kanya. Nanindigan din si Bicol Saro Party List Representative Terry Ridon na hindi press freedom issue ang nangyaring insidente, lalo na't mayroon daw alleged extortion attempt. Matatandaan na si Ridon ang naghain ng resolusyon sa Kamara para tingnan ang alleged disinformation activities ng kumpanya. Alam mo tayong debate na dapat government should, ensure that rising electricity costs are contained, no? Pero mahirap po to unleash content kasi na hindi ko nakabatay sa katotohanan. And ang problema ko kasi PGMN platform ay particular content creator na nagpakita po ng magkaibang Meralco bills supposedly to rage bait viewers, no? Isa sa mga central message ng PGMN ang pagsusulong ng anilay free speech ng kanilang mga anchor. Sa kabila ng pagpapakilala bilang journalists, Peanut butter, no? Kaya pala peanut Gallery Media Network, mga kababayan. Sa akin ngayon, ang tawag ko na sa kanila, Taytay Network, di ba? Oo, mukha naman talaga silang tae ngayon eh. Nasobrahan sa galing, kaya mukha na silang mga tae. Tingnan nyo, mga pagmumukha ngayon, mga kababayan, may mukha pa ba silang ihaharap? Sabi ko nga, kapag sikat na kayo, magaling kayo, gamitin nyo sa tama. Huwag nyong gamitin sa katarantaduhan. Dahil minsan lang kayo masaswak. Diba, hindi kagaya. Mga kababayan, ganito, tayo maliit lang. Diba, hindi tayo kasing galing nila. Mabuti na lang, hindi tayo nasobrahan. Baka nag-isip din ako ng ganyan. Wag naman, diba? Ngayon, mga kababayan, sabihin natin, hindi ako sikat, hindi ako sumikat. Diba? Pero hindi naman din ako nalalaos. Sila, sikat na sikat, mga kababayan. Talaga naman nagkamal ng napakalalaking mga pera. Hinangaan ng lahat, nasobrahan, pumunta sa ulo. Ayan, gumawa ng katarantaduhan. Yung Peanut Gallery Media Network nila, tayo na sila ngayon. Diba? Dahil sa ginawa nilang kalokohan na to, ang tingin ng tao sa kanila hindi na magaling. Ang tingin ng tao sa kanila ngayon, tae na sila. Sikat peanut butter. Totoo. Diba? Salitang kanto, tayo na sila ngayon. Ibig sabihin, mga kababayan, wala nang pakinabang. Wala nang maniniwala sa kanila. Pinagtatawanan sila ngayon. Dinidilaan na sila. Diba? Buti nga sa inyo. Ganon. Pag ang kasikatan kasi, umakyat sa ulo, feeling mo, you act high and mighty. Iba yun, mga kababayan. Diba? Ibang kalalabasan yan. Hindi magiging positive yan. Negative sigurado yan. Kaya tayo dapat low-key lang tayo. Dapat marunong pa rin tayo. Nakaapak tayo palagi sa lupa. Diba? Huwag yung feeling mo, high and mighty. Ano ka? Feeling mo, above ka pa sa Panginoong Diyos na wala na makakasita sa'yo. Na lahat ng ginagawa mo, tama. Na walang pwedeng tumapat sa'yo, katarantaduhan. Lahat ng bagay, may karma. Lahat ng bagay, masama kapag nasobrahan. Sabi ni Jamer Nova, wag na Boss GP, baka di mo na kami mabate. Nako, yan ang hindi ko gagawin, guys. Kaya nga hindi ko pinapalitan yung ating subtext eh. 'Di ba? Kayo ang bida dito, opinion mo ang bida rito. No, as long as yung opinion mo ay related dito, babasahin ko yan, i-recognize ko kayo. Kasi unang-una, wala naman ako dito kung hindi dahil sa inyo eh. Kayo ang nagbibigay ng aking tawag dito bread and butter, 'di ba? Kayo 'yun. Sa totoo lang, napakalaki ng utang na loob ko sa inyo. Malaki ang pasalamat ko sa inyo. Kung wala kayo na kumikilala sa kakayahan ko. Biruin mo isang taong ganito, sabihin natin PWD, tapos pinagkakatiwalaan ninyo. Hindi
Hindi ako makakalipat dito sa ganitong inuupahan. Oh, kung wala kayo, o baka sa squatter pa rin ako nakatira hanggang ngayon. Binabaha. Na tuwing umuulan, lagi kaming gising. 24 hours kasi nag-aabang kami na baka mamaya yung tubig nandyan na. O pag matutulog kami, hindi kami makatulog ng maayos paggabi kasi nga baka mamaya may mga magnanakaw na biglang pumasok sa bahay namin. O hindi ka yung tipong kapag aalis kami ng bahay, hindi pwedeng walang maiiwan doon dahil baka mamaya pagbalik namin ubos na yung gamit namin. 'Di ba? Oh. Yun ang pinagpapasalamat ko sa inyo. Malaking bagay na, sabi ko nga po hindi man katulad yung kinikita ko nung nakaraan, at least patas yung ginagawa ko. Wala akong nilalamangan, wala akong inaapakan. 'Di ba? Oh. Si Jason sa nga, dating sikat. Sayang, legacy na siya as one of the pillars in the Philippine journalists. But now, he is a big bunch of shit. Diba? Totoo yun, mga kababayan. Totoo po, sa lahat ng mga nakasubaybay lagi sa akin, marami na yan sila. Diba? Yung iba hindi lang nagsasalita, pero alam na alam po nila yung background ko kung saan ako nanggaling. Noon nga mga ka-GPnatics, maniwala kayo, pinagtatawanan pa ako ng mga kapwa ko vlogger eh. 'Di ba? Wala akong may presenta ganito dahil nga hindi ako nanghihingi ng mga gamit, di ako nanghihingi ng pera sa mga sponsor. Ayaw na ayaw ko 'yan. Wala akong sariling gamit, guys. Pinaiyak pa nga ako ng ibang mga vlogger diyan, ng mga malalaking mga vlogger eh. Dahil tai daw ako. Wala daw kwenta yung tawag ko, yung presentation ko, yung ganito, yung itsura niyan. Ay, naku talaga, grabe. Iniiyak ko na lang dati yun. Pero sabi ko, hindi natutulog ang Panginoong Diyos. Diba? Maging ano ka lang talaga, pasensyoso, magtiyaga ka, ibibigay sa'yo lahat yan. Hilingin mo lang sa Kanya at kumilos ka. Yan, nakuha ko. O, kahit papaano ngayon, maganda na yung ano natin. 'Di ba? Makalat nga lang sa likod. Dami kong kalat sa likod. 'Di ba? Oh. Parang narinig ko na ang puting kabayo ni Maharlika si Franco adding Go Philippines. Oh, talaga? Baka nga. Oh. Parang puro gagong maleta network. God bless Sir GP, patas ka, hindi tulad ng DDS kaya kinakarma na sila. Yon, I feel you Sir GP, ganyan din po kami sa lugar namin, binabaha. Yon. Kumalma muna ako ka GP, nabwisit ako doon sa possible out ng impeachment, sabi ni Ate Cho lang. Kaya nga sabi ko nga sa inyo guys, alam mo, yung mga balita na ganyan, balansa inyo lang, huwag kayo masyado magpa-apekto. Diba? Kaya nga gusto ko namin Sir GB, I salute you. Thank you so much Ma'am Sir Jet. Ma'am Mary Jane. Mga suplado naman ng mga pagsha-shoutout lang, di pa makahingi, boss. Talaga? Shoutout lang, di pa kayo mabigyan. Diyos mio, Marimar. Yung mga bagay na yan, malaking ano yan sa inyo eh. Kasi, alam mo, kahit ako nung viewer pa ako, no, ma-shoutout lang ako. Ano yan eh, ang tingin ko dyan, mga kababayan, it's sound to my ears, di ba? Kapag napakinggan mo yung pangalan, oh, na-appreciate ako ng taong ito. Di ba? Hindi, ibig sabihin hindi kayo binabaliwala na talagang mahalaga kayo na nandito kayo. So, isipin nyo na lang, ganito yan eh. Ako, mga kababayan, sa hirap magsalita rito ng naka-live, pag wala na akong masabi, ginagamit ko rin kayo. Hindi ako manggagamit ginagamit ko kayo kasi yung mga comment ninyo, pag na-blackout ako o kaya naman ay nawala yung sasabihin ko, babasahin ko na lang yung sasabihin ninyo. At minsan, yung mga comment ninyo, dyan ko pa naaalala yung mga sasabihin ko. Kumbaga, mga kababayan, nagiging adlib ko pa kayo eh. Kaya nga sabi ko, napakalaking tulong ng mga audience na to. Napakalaking tulong ng mga subscribers ko. Kaya sabi ko, mahal na mahal ko itong mga to. Hindi lang sila basta sa akin, audience, subscriber, talagang very dear talaga sa aking puso. Yung mga nanonood. Oh, sa totoo lang. Yan ang katotohanan. Hindi ako maglolo ko. Kasi mga kababayan, minsan nga nakakalimutan ko, hawak-hawak ko. Nakakalimutan ko, nahawak ko pala eh. O kaya kalalapag ko lang, nakakalimutan ko. Yung sa gym, yung salamin ko, ilang beses ko, yung cellphone, naiwanan ko sa gym yan.
Dito rin, may mga times na nakakalimutan ko yung sasabihin ko. O, ang gagawin ko, adlib, para hindi halata, babasahin ko yung comment nyo. May mga lutang moments din. Totoo yan. Kahapon na nga lang eh. Hindi nyo lang napansin, pero lutang na ako sa last part ng ng video natin. Sobrang lutang na ako doon, na nagbabasa na lang talaga ako ng mga comment nyo. Oh. Oy, sige daw, shoutout daw kay kay BMB Sen 23. Second time pa lang. Thank you. Talaga ba? Second time? Tama po kayo, masaya po kaming kapag napapansin ninyo kami, sabi ni Rose Baraga. Yun, happy kaya pag nag-greet. Di ba? Di ba? Happy naman talaga eh. Kasi feel mo na you're one of us, di ba? Na hindi kayo basta tae lang dito sa channel na to. Kasi, ay nako, hindi nyo lang alam, mga kababayan ng kasiyahan. Di ba? Lalong-lalo na yung mga nasa ibang bansa. Yung mga nasa ibang bansa kasi, malungkot, di ba? Malayo sa pamilya. So once na nabati mo sila, ang sa akin kasi pag nabati mo sila, naiis mo yung pain na nararamdaman nila. Nakakalimutan nila yung lungkot. Di ba? Tapos ngayon, mga kababayan, ang siste pa niyan, syempre pag may kakilala si ganito, nanonood dito, yan, okay yan, manood dito. So, nakakapag-invite, dumadami. Di ba? Kasi, ang salita ng isang tao, sabi nila mga kababayan, may, ano ba yung sabi nila? May tenga ang balita. Tama ba yun? Mali ata ako. Nalilito na ako. Nakalimutan ko yung sasabihin ko, mga kababayan. Tama ba yon? May tenga ang lupa, may pakpak ang balita. Yon. Di ba? Manang-mana lang po kami sa iyo, Sir GP Matalino. Yeah. Sir Berth, thank you. Sabi ni Naomi Shin, kay Coach Jarrett, hindi ako nagko-comment na kasi tipid sa shoutout. Babaw lang kaya kaligayahin namin. Correct. Lakay GP na imbag nga Rabi M. Kanya, sir? Ganyan ang magaling, hindi tulad ni BP na loading, hindi pa maatok yung binabasa kung tama o mali. Nakakatawa kaya pag naririnig mo yung name mo, Kabsat GP, sabi ni Ma'am Susana. Totoo yan, sir. GP, lagi nga akong waiting sa live mo. Okay, out muna ako, Sir GP. Gising na ang baby ng anak ko. Okay lang, walang problema. Salamat sa inyo, ha. Alam nyo, guys, basang-basa ng aking radar ko. Pamin din siya. Kita naman. Sino yon? Paminta? Si Baste? Ay, nako po. Tama po kayo, sir. Nakasaya ng puso na ma-mention, sir, watching from Riyadh. Sabi ni Mari Lubunagan. Okay, so libat tayo, mga kababayan, sa ating next topic. Ito naman ang pag-usapan natin ngayon. Ay,